Hello, my dear Sagittarius! Hello, hello, hello! Teka, lalapit lang ako sa ating table. Masyado akong malayo. Ayan. At yung aking upuan ay umiiyak na siya. Oy, nagpapayat na nga ako eh. Grabe naman itong aking upuan ha. Ayan ha, nakaka-offend. Nakaka-offend. Hinihila ko kasi siya. Partida may gulong pa yan ha, pero yung gulong umiiyak. Nagpapayat na ako, ano ka ba? Nag-lose na nga ako ng weight eh. Nakaka-offend naman. So hello my dear Sagittarius. Welcome or welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng July 16, 2026. Titingnan po natin kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mo makasalubong sa araw na ito. Pero before po tayo mag-proceed sa ating reading, hayaan niyo po sana na kunin ko itong pagkakataon na ito na magpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng ating mga readings. Thank you very much. Maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta. Thank you very much. I love you, love you so much talaga. And gusto ko rin po magpasalamat sa ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating YT or sa ating YouTube channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito at sana po yung mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa inyo or nakakatulong po sa ating lahat. Okay, so tingnan natin my dear kung anong meron sa araw na ito, Sagittarius. Ano po ang kailangan naming malaman para sa area of responsibility? Parang bagyo lang, no? Area of responsibility ni Sagittarius. Ano po ang kailangan naming malaman para sa area of responsibility ni Sagittarius? Okay, ano to? What is this? We have here unstructured. Ano daw? Wait a minute. Unstructured release. Unstructured. Teka lang. Structured release. Tama ako, di ba? Unstructured release. Okay? Okay. Expansion, release. Pero pakiramdam ko parang may kinalaman sa release. Parang meron kang kailangan, 'di ba meron kasi ditong inner harmony. Parang ang nakukuha ko sa card na 'to, parang meron kang kinakailangan na i-express, ilabas, is either like parang kailangan mo sigurong kumanta ngayong araw na 'to or kailangan mong umiyak or parang may kinakailangan ka na ilabas my dear, galing sa loob mo. 'Yun ang nakukuha ko dito sa card na 'to. Okay? So additional cards pa tayo. So today, puwede din naman my dear na this is the time para kaya mo 'yan. I-enhance mo yung talent mo if you have any talent, okay? Puwede kang mag-aral ngayon kung ano man yung gusto mong aralin. This is a very good time. At the same time, ang nakukuha ko rin my dear is more on parang kailangan mong gumawa ng diversion like a hobby or like, activities ngayong araw na ito. Parang meron kang kinakailangan na ilabas. I can feel my dear na for some of you, parang nasa iisang lugar ka lang and then parang paulit-ulit lang yung rotation mo. Parang kinakailangan mo ngayon ng outlet. Okay, that's what I'm getting. May nakukuha ako na parang kinakailangan umiyak dahil sa sobrang bigat ng kanyang dinadala. Okay, so maybe you need to release whatever it is. Okay, let me see. Additional cards pa po tayo. Ano po ang kailangan malaman ng ating my dear Sagittarius para sa araw na ito? Let me see. Ano to? We have here, my focus is on my life and I can't be bothered to worry about you. Okay, this is very good, my dear. Okay. I think this is more on parang focus bringing back yourself. No, it's more on bringing back yourself.
Is more on mag-focus ka my dear sa sarili mo as of this moment. Is more on parang i-acknowledge mo ngayong araw na 'to kung ano ba yung magpapasaya sa'yo today. Kung ano ba yung makakapagpa-release niyang tension in your shoulder. Kung ano man yang kung ano man yang mabigat my dear na nararamdaman ko sa'yo as of this moment, you need to release it. And sabi mo dito, "I can't be bothered to worry about you." It's more on releasing my dear. Itong kalahating part na 'to, itong kalahating part my dear ng card natin. Okay? It's more on parang sinasabi dito na it's about time na huwag ka masyadong mag-overthink tungkol sa ibang tao. Huwag kang mag-overthink kung ano man yung iniisip nila tungkol sa'yo, kung hindi man nila naiintindihan yung pagiging weird mo o yung ginagawa mo, as long as ang pinakaimportante is kung ano man yung ginagawa mo is nagiging beneficial yan or may magandang benepisyo my dear para sa sarili mo. I think for some of you is masyado din kayong apektado ng energy ng ibang tao, na para bang ang nakukuha ko dito sa card na 'to is masyado kayong apektado ng energy nila, na ang dami ko nakukuha na energy na for some of you is like apektado kayo sa kung ano yung sinasabi nila or kung ano yung iniisip nila about you. For some of you naman is parang hindi mo nagugustuhan yung ginagawa ng isang tao, kaya parang masyado kang eager or masyado kang focus my dear na parang I don't know, parang baguhin 'tong tao na 'to or parang mayroon akong nakukuhang punishing na energy. So, for some of you parang gusto siguro ninyo na magsisi 'tong tao na 'to, something like that. Pero sabi ko nga sa'yo my dear, pagdating sa ibang tao, lalo na pagdating sa pagpaparusa, meron tayong mga dapat ipapaubaya mo na 'yan kasi sa makamundo na batas meron tayong mga batas, 'di ba? Sa makamundo meron tayong mga batas, mga law, 'di ba? So kung talagang naagrabyado ka, eh, bakit hindi na lang idaan doon? Kung sa ano naman, sa pangalan nito, sa spiritual naman, meron din mga batas diyan. 'Wag ka masyadong ma-stress or ma-pressure, 'di ba? Kagaya nung sinasabi ng iba sa akin, ito ha, hindi ko 'to ino-open sa iba pero i-o-open ko sa'yo my dear. Meron mga tao na sinasabi sa akin na, "Masusunog ka sa impyerno, hindi ka tatanggapin sa langit." May mga tao na ginaganon ako, like alam mo yun parang dire-diretso nila akong nirerespeto ko yung sinasabi nila. And simple lang ang sinasagot ko, kung ako po man ay nagkasala, nasa batas na po ng langit 'yan. Hindi na po 'yan hindi na 'yan ikaw. 'Di ba yung parang 'wag mo ako masyadong problemahin. Problemahin mo yung sarili mo. 'Di ba parang gano'n? And 'yun ang nakukuha ko dito my dear sa card mo, na this is the time my dear na parang i-let go mo or i-release mo my dear, yung mga bagay na hindi naman talaga part ng life mo. Yung comment ng ibang tao tungkol sa'yo, yung energy ng ibang tao my dear, na nasa personal space mo, na nasa energy mo my dear, you need to let it go. Sabi ko nga kanina, this is the time my dear na possible na mag-focus ka sa sarili mo, i-enhance mo yung talent mo, mag-aral ka, or maybe this is the time my dear na i-release mo yung galit mo, yung puot mo, at ipaubaya mo na lang kung meron mang mga tao na naka-offend sa'yo spiritually, okay, like na-offend ka nila spiritually, ipaubaya mo na lang sa ating buong may kapal, 'di ba? Kasi sayang yung oras mo na dapat ginugugol mo para sa sarili mo, para mag-improve ka at mag-enhance ka. And then pino-focus mo sa ibang tao dahil gusto mo na parang magbago sila or whatever. Nakukuha ko dito parang meron kang tao na gusto mo talaga na baguhin my dear, na parang worry ka dun sa tao na yun, na parang super, super concerned ka dun sa tao na yun. And wala namang masama my dear na maging concerned tayo sa mga tao, sa kapwa natin, sa mundo, sa people around us, sa mga mahal natin sa buhay. Pero 'wag sana nating tanggalin my dear or isantabi na itong mga tao na 'to is meron na silang mga kanya-kanyang isip, meron na silang mga kanya-kanyang desisyon na meron na ibig sabihin ano na sila, eh, kumbaga parang they are grown enough, 'di ba, para malaman kung ano yung tama at mali. And kahit ayaw natin sila na mapahamak or ayaw natin sila na kasi
kagaya ng sinabi ko sa'yo my dear, may mga lumalapit sa'kin and then sinasabi sa'kin yung mga kung ano-ano. And sabi ko nga, inirerespeto ko yun, naiintindihan ko yun kasi ayaw siguro nila na mapahamak ako. Kasi meron silang mga paniniwala my dear na 'pag ganito ang ginagawa mo maaano ka, and paniniwala kasi nila yun, eh, nirerespeto ko yan my dear. Pero ang sinasabi ko lang my dear is sometimes parang kailangan ibigay natin yung free will sa tao. Kasi hindi naman matututo yung tao kung lagi tayong nandiya-diyan, lagi tayong nakaalalay, lagi tayong nakaagapay sa kanya. And sometimes yes, may mga ginagawa yung mga tao my dear na nakakaapekto talaga sa atin, nadadamay tayo. Pero 'di ba, sabi ko nga, hindi hindi talaga, it's really hard to explain my dear Sagittarius. We need to release my dear and mag-focus ka my dear, 'di ba? My focus is on myself. So focus ka ngayon sa sarili mo my dear. Maybe lumabas ka ngayong araw na 'to, do something that you want, posible na mag-relax ka or pumunta ka sa isang lugar, okay? May mga bagay na kinakailangan na mag-end. We have here the energy of the Death card. Meron kang mga you need to shift your focus in your attention, my dear. Ibig sabihin, possible na baka hindi na talaga worth it yan, okay? Possible na may kinalaman sa pamilya because we have here the energy of the Ten of Cups. Alam mo, masarap naman talaga na mabuo yung pamilya, na maayos yung pamilya, na magkaisa, pero may kanya-kanyang desisyon yan. Ibig sabihin is more on the decision ng bawat isa. Like, if your partner, like, kailangan magdesisyon din siya, my dear, na gusto kong buuhin yung pamilya, ganun. 'Di ba? So, I think this is the time, my dear, na mag-focus ka muna sa sarili mo, intindihin mo yung sarili mo, do something that you love, something na makakapagpa-release niyang may nare-receive ako na parang baka gusto mong kumanta, baka gusto mo muna mag-video okay, yung mga ganyan. Or for some of you, baka gusto mo na ninyong umiyak, or for some of you, baka gusto muna ninyong pumunta sa church, ganyan, or whatever. 'Di ba, something na parang kasi nararamdaman ko parang may mabigat na blockage, parang may galit akong nakukuha, my dear, as of this moment, and you need to release it, my dear. Baka for some of you is may kinalaman sa issue ng third party or mga kaibigan na trinaydor ka kasi meron tayong energy ng Three of Cups. Okay, let me see, my dear. Additional cards pa tayo. Additional cards pa po para kay Sagittarius. We have here the energy of the Nine of Cups. Kailangan mo mag-pamper today. It's a pamper day for you, okay? Magpa-massage ka sa energy ng Nine of Pentacles, okay? It's time for you to relax, to sing, to have fun, to enjoy the world, okay? Or posibleng magluto ka, my dear, ng favorite food mo, okay? 'Di ba? We have here the energy of the Ten of Pentacles, okay? Sa energy ng Ten of Pentacles, it's connected sa energy ng family, okay? So, I think it's about time na parang i-relax mo muna yung sarili mo sa mga obligation at saka mga responsibility today. And i-acknowledge mo, my dear, that you did a good job of providing for your families, okay? Na talagang ginawa mo lahat ng makakaya mo. It's more on parang simpleng tapik lang, my dear, sa balikat. Like, tapikin mo yung balikat mo. Kung walang nagsasabi sa iyo, my dear, na you did a good job, you work really really hard, talagang you're a good mama or you're a good papa, something like that. Ako na magsasabi sa iyo, my dear Sagittarius, that you are a good mama, that you are a good papa, 'di ba? That you mabuti kang anak, okay? You did your very very best, and maybe this is the time, my dear, to count your blessing, 'di ba? Actually, ang nakukuha ko dito sa card na 'to is more on parang kumakanta sa church, 'no? Yung mga singing choir sa church, like naggi-give thanks siya for everything. And I really do appreciate yung mga choir sa church, yung mga kumakanta na 'yan kasi parang they lift up your spirit, okay? Talagang I don't know, may kakaiba silang ginagawa. Talagang napakalaki yung ano nila, participation nila sa church, okay? So, yun ang nakukuha ko dito, my dear, is about time, my dear, na i-ano mo yung sarili mo, yung palakpakan mo naman yung sarili mo. Kung hindi ka pinapalakpakan ng ibang tao, palakpakan mo yung sarili mo. And maybe for some of you, baka hindi nga kayo bumibili ng damit para sa sarili nyo. Maybe this is the time, my dear, na bumili ka naman ng maski isang damit para sa sarili mo or ipamper mo yung sarili mo. Yun ang nakukuha ko. Kasi based dito sa card, parang you really did a good job. And parang hindi mo na problema kung meron mga tao na parang hindi nila na-appreciate yung mga ginagawa mo. Or meron mga tao na hindi na masaya sa'yo, yung mga gano'n. Okay, let me see, my dear. We have here the energy of the Seven of
Pentacles and the energy of the Knight of Cups. I think it's more on parang break time sa mga ine-expect mo sa mundo, yung mga gano'n. It's about time na parang i-release mo siya or parang i-offer mo muna siya, ipaubaya mo muna siya, my dear, sa ating buong may kapal, kung ano man yung mga expectation mo. Actually, it's giving a sure na ano dito energy, lalo na kung may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Parang sinasabi dito na Sagittarius, kung ano man yung mina-manifest mo or ine-expect mo, talagang nakatakda na talaga siyang dumating para sa'yo, and it's about time na parang ibaba mo yung sword mo ngayon and just to relax and gawin mo kung ano yung kaya mong gawin ngayong araw na 'to. Don't put a lot of pressure sa sarili mo, 'di ba? Kasi baka yung iba sa inyo is like hindi naman talaga kayang lumabas para makapag-pamper kasi baka meron mga trabaho or something. Pero 'di ba, or baka wala naman talagang budget para makapag-pamper. I think this is the time na parang I think itong reading na 'to kaya mo 'to napapanood, it is just more on assurance, my dear, na kung ano yung mga mina-manifest mo lalo na sa usapin ng pinansyal, wala naman ako kasing nakukuha dito related sa energy ng love kasi umuulan talaga ng pentacles, my dear. Sinasabi dito, my dear, na kung ano yung ine-expect mo, darating at darating yan siya. Kumbaga sure na talaga siya na darating talaga siya sa'yo, my dear. Okay, parang kinakailangan mo na lang talaga na i-prepare yung sarili mo para dito sa kung ano man 'tong ine-expect mo na darating na may kinalaman sa pera. Let me see, my dear. Next card, we have here the energy of the Three of Wands. May success na parating talaga sa iyo, my dear. Okay, sure na talaga ito. Yung card natin, yung reading natin is more on parang may success na parating sa'yo. Pero sabi ko nga sa'yo, my dear, parang may galit talaga ako nakukuha. So, I think, hindi kasi pwede, my dear, na nagma-manifest ka ng blessing tapos may galit sa puso mo. Actually, ginagamit yan ng mga practitioners o ng mga witches, my dear, para i-block yung prosperity, yung pera mo, yung abundance mo, yung ginagalit ka nila or gumagawa sila ng eksena, my dear, kasi alam nila kung gaano ka-effective, my dear, na mag-block ng abundance or ng swerte yung galit. So I think, my dear, yeah, kailangan mo nang i-release yan kasi parang sinasabi dito sa card na 'to na malapit na yung blessing, and yes, we have here the energy of the Three of Sword. Yes, oo. Ayan. Kumbaga parang I think this is more on the blockage, my dear, okay? Ngayong araw na 'to, tanggalin mo yung galit sa puso mo, tanggalin mo kumbaga parang ipaubaya mo, my dear, kung ano yung ano yung desisyon ng mga tao sa paligid mo. For example, nag-decide siya na iwanan ka, ipagpalit ka, kahit na sabihin mo, my dear, na mahirap yon, pero sige, tanggapin mo kasi gano'n talaga. Kung meron mga kaibigan, my dear, na trinaydor ka, binackstab ka, or mga family member, my dear, na ginawan ka ng hindi maganda, i-release mo yan, my dear. Kasi by releasing that, papasok yung abundance. Sabi ko nga sa'yo, isang sikreto, my dear, ng mga practitioner, ng mga witchcraft, or ng mga mangkukulam, is yung galitin ka ng galitin, or parang pababain yung iyong vibration. Isa yun sa mga sikreto nila. So, huwag mong patulan. We have here the energy of the Page of Wands, ay Page of Pentacles. Kung ano yung gusto mo mangyari, mangyayari siya, my dear. Another Page of Cups. Okay, take it really, really slow. Ngayong araw na to, my dear, take a break time. Okay, take a break. Okay, ayan o. Oh, 'di ba, Magician? Six of Cups, the Magician and the Strength card, mangyayari siya, my dear. Kung ano yung mina-manifest mo, lalo na sa pera lang to, ha, sa pera. Okay, it's more on the money lang yung malakas dito. Pagdating sa usapin ng relationship or connection, I think hayaan mo ngayong araw na 'to na harapin nung mga tao yung consequence of their action. Okay, gano'n lang 'yon, 'no? Basta ikaw nagpayo ka na, sinabi mo na na wag ganyan, wag ganito, wag gano'n, and then hindi nakinig, bahala na sila, my dear, sa buhay nila. Basta ikaw hindi ka nagkulang, okay? So, my dear Sagittarius, ito po ang nasagap natin na message energy para sa araw na ito, July 16, 2026. Kagaya po na lagi kong sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Bye-bye. Take care of yourself. Salamat po.